Noong nakaraan, dahil hindi masikmura ni Richard ang ugali ng mga tao sa mamahay na iyon, kaya naman ay umalis na lamang ito. Walang idea kung saan siya patungo. Ang mahalaga ay makawala siya sa mga taong iyon. Samantalang malaki naman ang pasalamat ni Richard dahil may lalaking tumulong sa kanya, pero meron pala itong masamang binabalak sa bata. Dinala si Richard sa isang lumang bahay. Kasama niya doon sina Laika at ilan pang mga bata. Pinagtapat ni Laika na merong plano sa kanila ang grupo ni na George. Sila ang gagawing manlilimos para makalimbat ng maraming pera na walang kahirap-hirap. Kinabukasan ay maaga silang ginising ni George para maghanda sa kanilang trabaho. Hoy Laika, ikaw nang bahala sa baguhan. Kailangan mo siyang turuan kung paano makahakot ng maraming pera. Masusunod po, Kuya George. 10 mga kabataan ang isinakay sa isang sasakyan kasama na doon sina Laika at Richard. Makinig kayong lahat ha. Maghintay ako dito at sa tamang oras ay bumalik kayong lahat. Sige na, ano pa hinintay nyo? Umalis na kayo. Laika, ganito ba talagang trabaho natin araw-araw? Magsuot ng isang pulubing kasuotan? Oo, Richard. Kailangan namin tong gawin. Kapalit ng pagtira namin sa kanila at higit sa lahat, para sa pagkain natin araw-araw para tayo ay mabubuhay. Pero paano kung wala akong makolekta na pera dahil hindi naman talaga ako marunong humingi ng mga pera sa ibang tao eh. Richard, gawin mo lang ang makakaya mo. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Lumipas ng ilang oras ay nagpatuloy sila sa panlilimos. Napansin ni Laika na hindi sila nakikita ni George pero tila nakamatyag pa rin ito sa kanila. Walang tao na nabibigay kay Richard dahil unang-una pa lamang ang itsura nito kaya walang maniwala sa kanyang kalagayan. Samantalang ito namang si Laika ay bagamat maganda, bata pero talagang nagbagap siyang madungis at mukhang kaawa-awa ang tingin sa mga tao para naman maraming mabibigay sa kanya. Lumipas na maghapong panlilimos ay maraming nakolekta itong si Laika at ang iba pang mga kabataan. Samantalang itong si Richard ay walang naipon. Oh, Richard, kumusta? Laika, wala talaga akong mabigay eh. Laika, tulungan mo naman ako. Gusto ko munang umalis dito. Hindi ako magtatagal dito eh sa lugar na to. May pamilya naman ako naghintay sa akin eh at marahil hinahanap din nila ako. Ngayon, sana matulungan mo ako Laika. Balang araw kapag naging maayos na ang buhay ko, babalikan kita dito at isama kita sa akin. Naku, ang ganda naman ng plano mo Richard pero mukhang dito na yata ako tatanda eh. Wala na akong pamilyang babalikan pa. Mabuti ka pa dahil may pamilya ka at may naghahanap sa'yo. Sige, ikaw ang bahala. Pwede kitang tulungan makatakas dito pero kung mahuhuli, huwag mo akong idadamay ha? Oo naman Laika, pangako yan. Babalikan kita dito sa lugar na ito. Tandaan mo yan, babalikan kita. Oh, sige na Richard. Doon tayo sa may likuran na wala makakita sa atin. At saka, mag-iingat ka. Ikaw din Laika. Tuloy na ngang pinatakas ni Laika itong si Richard. Umaasa naman itong walang makahuli sa kanya. Maraming beses na kasi niya itong sinubukan at tumakas pero nahuli pa rin ito ni George. Matapos niyang may hatid itong si Richard sa may likuran ng palengke ay muli na itong bumalik sa kanyang pwesto at nagpatuloy sa kanyang ginagawang panlimos. Samantalang habang palis naman itong si Richard sa naturang lugar ay merong lalaking sumusunod sa kanya. Mukhang nalaman nito na tatakas siya sa grupo kaya naman ay tumakbo siya palayo hanggang sa hindi na ito nakasunod sa kanya. Tuloy na nga nakatakas itong si Richard. Salamat kay Laika, ngunit problema ngayon kung paano mapawi ang kanyang gutom. Nagbakasakali siyang may mga taong mabibigay sa kanya ng kahit kaunting pera para makabili ng tinapay. At sa kabutihang palad, may ilang mga nabibigay sa kanya. Kaya naman kahit papaano ay nakabili ito ng ilang pirasong tinapay. Samantalang hapon na noon, uli nang nagtitipon-tipon ang mga bata dahil darating na si George.
Ilang minuto lamang ang nakalipas, dumating na nga ang lalaki. "Oh, kayong lahat, pumasok na sa loob ng sasakyan at alis na tayo." Matapos sumakay ng lahat, agad namang umalis ang sasakyan. At pagkarating nila sa kanilang kuta, ay nagulat itong si George kung bakit kulang sila ng isa. "Teka lang, nasaan na maguhan dito? Bakit siyam lang kayo? Laika, hindi ba ang sabi ko sa'yo, bantayan mo siya?" Pero, Kuya George, magkasama naman kami kanina. Marami kasing tao kanina kaya hindi ko na napansin na tumakas na pala si Richard. "Nasaan ang kinita mo? Akin na." "Oh, malaki ngayon ang kinita mo Aabot ng 2,000. Pero dahil sa kababayaan mo, hindi ka pa rin bibigyan ng pagkain. Yan ang magiging kabayaran mo at parusahan mo." Inasahan ni Laika na ganun talaga ang mangyari sa kanya. Sobrang nagalit sa kanya si George dahil pinagkatiwala dito ang bata pero sa halip ay tumakas pala ito sa grupo. Samantalang sa gabi ding iyon walang ibang pagpipilian itong si Richard kundi matulog na lamang sa ilalim ng tulay kahit papaano ay nagkaroon ng laman ang kanyang sikmura. Lumipas na mga araw ay walang direksyon ang bata kung saan talaga ang tungo nito hanggang isang umaga noon sa kanyang paglalakad sa di kalayuan ay napansin niya ang isang sasakyan na bumangga sa isang poste. Wala pang ibang dumadaan kaya naman sinubukan niyang buksan ang pinto. Mula sa labas nakita ni Richard na may isang tao sa loob at walang malay. Binuksan niya ang pinto, mabuti na lamang at hindi ito nakasarado. Nakita niya ang isang matandang lalaki na tila walang malay habang tumutunog naman ang kanyang phone pero hindi ito masagot. Hello? Andrew, nasaan ka? Bakit hindi mo sinagot ang tawag ko? "Hello po ma'am, nakita ko po ang sasakyan ni sir na bumangga sa poste. Wala po siyang malay ngayon." Ano? Iho, nasaan kayo ngayon? Wala bang ibang tao dyan? Pwedeng tumulong sa inyo? "Wala po ma'am, pero tatawag po ako sa 911 para matulungan po kami." Hindi na mapakali itong si Cora sa nangyaring iyon sa kanyang asawa. Ilang minuto lamang nakalipas ay may tumawag sa kanya mula sa ospital na kailangan niyang pumunta agad-agad. Doc, kumusta na po ang asawa ko? "Mrs. Belmonte, sa ngayon mabuti na kalagayan ng asawa mo. Hinintay lang namin na magising siya. Mabuti lang at walang masyadong galos itong apo niyo at tumawag sa ninunuan." Doc, nasaan ba ang bata? At gusto ko siyang makausap. Ayun, nasa loob ng kwarto. Sinamahan ng pasyente." Sige Doc, pupuntahan ko muna sila. Binuksan ni Cora ang pintuan. Nakita niya ang asawa na may nakakabit na mga aparato sa kanyang katawan. Pero gaya ng sabi ng doktor ay makarecover lamang ito. Nakita ni Cora ang batang lalaki habang nakaupo ito at tila may malalim na iniisip. Iho, ikaw ba ang tumulong sa asawa ko na madala dito sa ospital? Opo ma'am. Nakita ko kasi sa sasakyan habang naglalakad ako. Ha? Naglalakad ka lang? Wala kang kasama? Hindi ka ba natatakot? Hindi naman po ma'am. Hindi ako natakot Nasaan ba ang mga magulang mo? Bakit hindi mo sila kasama? Wala na po ang nanay ko dahil sa sakit. Yung tatay ko naman, mayroong tunay na pamilya at anak lamang ko sa labas. Hindi ako tanggap ng kanilang pamilya. Kaya yun, umalis na ako sa kanila. Siguro nga, ganito talaga ang buhay ko ngayon. Lalo na wala na si nanay. Bahala ng buhay ko. Iho, anong totoong pangalan ng nanay mo? Pwede ko bang malaman? Losie Belmonte po ma'am. At Harold Thomas naman po ang tatay ko. Ha? Ganun ba? Sigurado ka ba na ang pangalan ng nanay mo ay Losie Belmonte? Opo ma'am. Kilala niyo ba ang nanay ko? Oo, kilala ko ang nanay mo. Kung ganon, ikaw pala ang pinagbuntis noon ni Losie? Totoo? Wala na si Losie? Bakit po ma'am? Sino po kayo sa buhay ng nanay ko? Maya-maya lamang ay biglang nagising itong si Andrew at hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kanya. Cora, bakit nandito tayo sa ospital? At sino yung batang to? Paalisin mo sa harapan kong yan. Tingnan mo ang kanyang itsura. Paalisin mo siya ngayon Pakiusap.
Ipagtapat kaya ni Cora kay Andrew kung sino ang batang nasa kanyang harapan ngayon? Kung sakaling sabihin ng matanda, matanggap kaya ni Andrew ang bata o itakwil din ito katulad ni Lucy na hindi niya na pinapatawad pa? Magbabago pa kaya ang pagkatao ni Andrew kung malaman nito ang sinapit ni Lucy at kung sino ang tumulong sa kanya para marugtungan pa ang kanyang buhay? Kaya mga kaibigan, huwag na huwag nating kaligtaan ang susunod na eksena sa ating part 4. Abangan!